How to check paid PRN loans dito sa SSS. By the way, kung first time mo sa channel natin, gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Dito sa SSS online account natin, dito sa dashboard, merong pay loans. Click natin tong generating PRN. Hindi tayo mag-generate ng PRN. Instead, i-check lang natin kung yung mga loan ba natin sa SSS ay nababayaran at pumapasok siya sa SSS. Wala tayong nakikitang active loan dito, pero dapat i-double check nyo itong paid PRN. Kasi dito makikita kung kailan nagbayad. Halimbawa, merong due date dito, merong loan date dito, at makikita ninyo yung amount na binayad. Kapag ganyan, kampante tayo na halimbawa nagbayad tayo sa SSS or kinaltasan tayo sa sahod, kung napupunta pa talaga yung pera kinaltas o binayad natin papunta sa SSS account natin. At kaya natin dinadouble check kung nababayaran ba talaga siya on time kasi iniiwasan natin yung penalty at yung pumapatong na interest rate kapag tumagal na hindi nabayaran yung loan natin. Also, pwede kayo pumunta dito sa loans, salary loan. Meron ditong status ng loan. So, refresh ko lang to, nagkakaroon kasi ng error. So, loans ulit tayo, salary loan. At ito makikita na fully paid na ito. At kung may tanong naman kayo na ano naman yung itsura ng loan na active pa. Punta ulit tayo sa salary loan, ganito naman yung magiging itsura niya. Ibig sabihin, ongoing to, kailangan mabayaran. At kapag kinlik nyo yun, dito sa credited payments, makikita ninyo kung pumapasok pa talaga yung kinaltas sa inyo o yung binabayad nyo sa loan ninyo. Also, dito sa past due, makikita kung may penalty na ba, kung may nag-accrue na interest, at kung magkano pa yung principal. Ngayon, punta tayo sa dashboard. Ito yung isang account kung saan may active na loan. Yung pinakita ko kanina, fully paid na yon. So, click ko ulit tong generating PRN. Kung mapapansin nyo, kanina, blanco yun nandito. Instead, marami tayo sa paid PRN sa bandang baba. Pero, sa account na to, dahil active pa yung loan nga at hindi pa talaga nakakapagbayad, mananatiling active yung loan at kailangan itong bayaran gamit itong loan account number at kailangan na rin mag-generate ng PRN. Kadalasan sa mga empleyado ang nagbabayad nito ay yung HR na o yung kumpanya pinagtatrabahuhan natin. Kinakaltasan lang sa sahod. Pero just in case na kayo yung kailangan magbayad, especially for self-employed, OFW, or voluntary, i-click lang tong generate PRN para makapagbayad ng loan. At sa pagbayad ng loan, pwedeng gamitin yung GCash or ibang e-wallet katulad ng Maya at marami pang iba. Pwede rin yung ibang online banking. Basta pumunta lang kayo sa bills and then i-search nyo lang or hanapin nyo yung SSS loans. Kompletuhin yung mga information na hinihingi. Ito yung sinasabi ko na PRN at account number. Kailangan ninyong mag-generate ng PRN at kailangan kunin din yung loan account number. Halimbawa dito, nilagay ko na yung payer type individual, kompletuhin lang yung country at email address. Maging yung amount sa bandang taas. Sa GCash, merong 8 pesos na charge at nakalagay dito na real-time yung pag-post. Ibig sabihin, mag-reflect agad yung binayad natin sa SSS account natin. So, proceed lang tayo sa next page. I-double check kung tama, i-click itong next at paid na siya. At dito, kailangan lang i-confirm kung tama. Click natin itong confirm. At ito na, payment received. May confirmation na tayo na paid na nga sa side ng GCash. I-download lang ito para may proof tayo just in case na nagkaroon ng problema sa side ng SSS. Pero nung chinek ko yung sa SSS account, i-double check itong paid PRN at andito na nga siya, dapat papasok na siya under amount paid dito sa SSS account natin. So yun yung kagandahan kapag meron kang SSS online account, pwede mong ma-check yung status ng mga loan mo sa SSS, mapa salary, calamity, o kung meron ka bang pwedeng i-apply na condonation loan kung saan hindi nababayaran yung penalty. Ang penalty nga pala sa SSS ay 1% per month nung hindi pa natin nababayaran na utang. Bukod pa dyan, yung interest rate na ina-apply ng SSS, pwedeng 10% or pwedeng mas mabago pa, depende kung kailan kayo nag-a-apply. And that's it. Kung may question naman kayo kung paano magkaroon ng SSS user ID and password para nga naman ma-access na yung SSS online account, mapa-loan man yan o yung mga claims, pwede nyo i-check yung page or channel namin o yung link ay nasa description sa bandang baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!